sa pangdarambong, panloko, okay? Pero kapag nagsabi na siya ng accountability nag-demand siya galing sa isang politiko din, nakalaban niya, accountability, good day everyone and welcome back to Psychology and Social Issues. So this is our second video that is related to social psychology, attitude, and behavior. In our previous video, we've talked about attitude and behavior when attitudes predict behavior. So kailan po, ano pong mga pagkakataon na kung saan yung attitude natin ay napre-predict na yung behavior natin or ng isang tao. Ngayon naman po pag-usapan natin yung kabaliktaran. Kailan po makapagbabago ang isang behavior doon sa attitude ng tao? Okay, again, second part ito kasi pinutol natin kasi medyo mahaba na yung mga pinagsasabi natin mga ka-psychology. Okay, so bago natin umpisahan, ano na lang po, kung nag-enjoy kayo sa video natin, paki-like and share. And then, paki-subscribe din po sa ating channel para medyo lumaki naman. Di ba? At, paki-thumbs down kung meron kayong hindi nagustuhan, paki-comment para po malaman natin kung anong mga dapat natin i-improve. And then, paki-thumbs up din kung meron kayong nagustuhan para naman wala lang. Okay? So, eto. Umpisa na natin para hindi masyadong mahaba yung video natin. Ito nga, nung nakaraang video, dinefine natin kung anong attitude. Ito, favorable and favorable evaluative reaction towards something or someone. In-explain na natin ito. And then behavior, yung manifestation or expression of your attitude. So, sinabi natin na yung attitude mo towards something or someone most likely can be manifested in different ways through your behavior. O iba't ibang pamamaraan. Okay? Iba't iba. Kung halimbawa, attitude mo towards family is that attitude mo like priority, love mo yung family mo. So may papakita mo yun sa iba't ibang behavior like palagi mong iniisip yung pamilya mo, binibilhan mo ng pagkain, nagtatrabaho ka para sa kanila. Itong mga behavior na ito, galing ito sa attitude mo. Okay? So ngayon naman, pag-usapan natin, kailan ba yung behavior naman makapag-predict or makapagbago ng attitude? Okay, ito pag-uusapan natin. So, again, last video, ito yung diniscuss natin. Ngayon naman ito, when does our behavior affect or modify or change our attitude? Ito baliktaran. Behavior muna, tapos attitude. Kasi nga sinabi ko sa last video na meron ding kadalasan din nagpapakita tayo ng behavior na kung saan hindi talaga ito yung nasa attitude natin. Kaya nga sinasabi natin na baka nagpapakita tayo ng moral hypocrisy. Okay? Kasi hindi naman talaga yun yung attitude, pero palagi, halimbawa, sinasabi talaga yung, halimbawa, merong mga politicians, hindi lang muna tayo magbanggit kasi hindi pa naman ito yung pag-usapan natin social issues. Diba? Merong mga politiko na nagsasabing, we demand accountability, we demand transparency, ganyan-ganyan. Okay? Pero, wala naman talaga silang ganyan. Wala namang yung accountability and transparency, absent naman talaga sa kanilang sarili. Okay? So, kaya nga, ang resulta, naging selective yung paghihingi ng transparency or accountability. Well, anyway, pero pangit man o hindi, in the field of psychology, dito nga sa social psychology, mga ka-psychology, medyo okay na rin yan. Bakit? Kasi
Sa palagi mong demand ng accountability, transparency, may epekto yan doon sa taong nagsasalita, nagsasabi dyan. Okay? And which is maganda. Okay? O, paano? Ito, explain natin. Kailan nga ba ang mga behavior nagpababago ng ating attitude? Ito, role-playing. Okay? So, or role-playing or mga pagkakataon na kailangan mo mag-assume isang role. Be it responsibility mo sa trabaho, position mo sa trabaho, position mo sa pamilya, or tawag ng sitwasyon. Okay? So kahit ayaw mo, halimbawa, ayaw mo maging leader talaga kasi gusto mo lang sumusunod sa ibang tao, prefer mo maging member lang, sumusunod lang. Okay? So na-assign ka ng guro mo na, ikaw, ito, ganito. Magiging leader ka sa isang grupo, no choice ka. Kailangan mong ipakita ang characteristic or behavior or attitude ng isang leader. Kahit wala sa attitude mo yan. Okay? So, kailangan mo ipakita, kailangan mong mag-lead ng isang grupo, kailangan mong makigmeet ng isang grupo, kailangan mong kumausap ng mga tao, kahit mahihain ka, talaga ganyan. And then eventually, kapag palagi mong ginagawa yan, nadi-develop yung attitude mo. Eventually, nagbabago yung attitude mo. Dahil lang yan sa role play. Ako personally, ayaw ko talaga maging teacher, pero nung na-try kong mag-teach mag-isa, nung minsan, naisip ko pala ito. Then eventually, bilang teacher, kailangan kong mag-demand ng outputs or good outputs galing sa mga estudyante. So, dapat talaga kasi ako, bilang teacher, pwede naman ako magturo talaga, ganyan lang sa isip ko. Pero yun na, hinahanapan ako ng resulta. So, talagang magdi-demand. Okay? Saying becomes believing. Ito nga, mga psychology sinasabi ko, doon sa example ko, na sa mga politiko, halimbawa, of course, alam natin itong politiko na ito, kilala ito sa pangurakot, sa pangdarambong, panloko, okay? Pero, kapag nagsabi na siya ng accountability, nag-demand siya galing sa isang politiko din, nakalaban niya, accountability, transparency, hayaan mo lang kasi yung mga sinasabi niya, most likely, malaki ang chance na makapagbago sa kanyang attitude bilang, ano tawag ito? Public servant. So kahit hindi mo pa nakikita ngayon, so eventually, madi-develop niya yan. Kasi ito, saying becomes believing. Kasi sinasabi niya. Di ba? Sinasabi niya. So huwag kayong mag-alala. Okay? Kung meron kayong na-identify ng politiko na alam niyo namang top 1 sa panloko, pangurakot, at sila pa yung may kakayahan or kapal ng mukha talaga, no? Para ng accountability, sige. Ito, foot in the door phenomenon. Concept ito na kung saan paunti-unti, no? Nire-request mo yung isang tao kahit hindi niya gustong gawin kasi wala sa kanyang attitude, wala sa kanyang beliefs, hindi niya feel na gawin yan. Pero paunti-unti mong nire-request siya at mag-umpisa ka doon sa maliit na bagay, slowly, habang tumatagal, habang lumalaki din yung magagawa niya until such time na ma-acquire na niya yung attitude feelings toward doon sa isang bagay. Okay? So, okay, ito, halimbawa, may kaklase ka, palaging nag-aaway. Okay? Hindi magkasundo. So, yung isa, pwede mong i-request na unang-una, hindi mo immediately masabihan na, sige, bati na kayo, pisa kayo, magkaibigan na kayo. Mahirap yan. Dapat unti-unti. Ito nga tinatawag tinidor phenomenon. So, ano una? Pwede mong i-request yung isa. Ito pa, pakibigay lang sa mesa nung kaklase nung kaaway niya. Yung ballpen, halimbawa, pakilagay lang. Most likely, pag papayag yan, di pa, madali lang, maglagay ng ballpen. And then, kasunod niyan, increase mo na. Halimbawa, instead na maglagay doon sa isa ng kaaway niya, ng ballpen, bigay na mismo, request mo lang na walang
walang ano, walang salita lang, walang usap lang, bigay lang. Pakibigay lang, no? O, 'di ba? Instead na ilagay sa mesa, pakibigay na. And then, tatlo, pwede ng pagbigay, may kasama na ito galing kay ano, galing ka. Ayun, ano such time na magkalapit na yung dalawa yan. Okay. I hope malapit na. Malapit na matapos. Eto, mga psychology, importante ito. Evil and moral acts. So, ibig sabihin yan, kung anong mali na naumpisahan mo, eventually, madidevelop yan na mas worse pa. Okay? Kasi naumpisahan mo na. Halimbawa, nakaunako lang ng coins or barya sa wallet na peres mo. Okay? So, the first thing, una, medyo kinakabahan ka pa. And then the second time, third time, fourth, until such time na pang naging normal na, na-acquire mo na. Until such time na mas malaki na yung kukunin mo. Most likely, hindi lang sa iyong parents. Mali tuloy. Ayan. Okay, so, evil and moral acts. Kapag ganyan, sa evil acts, pwede din pa sa moral acts. Kung isang tao, halimbawa, noon ito, kilala ito, masamang tao, pwede rin palang magbago. Like, request mo na paunti-unti din na, halimbawa, ito, magkakaroon tayo ng feeding program. Tapos, ayaw niya kasi isang tao nga siya. Ayaw niyang mapagyan siya na mabait or mabuting tao. Di ba? So, anong gagawin mo? Request mo na. Sige, ano lang, behind the scene ka lang, like, tagabuhat ka ng mga pagkain. Huwag kang magbigay, tagabuhat ka lang. And then slowly, the first experience, mabibigay yan ng magandang effect doon. So eventually, ma-acquire niya yung attitude na kung saan magiging mabuting tao at magiging matulungin na siya sa ibang tao. So, evil and moral acts. So, ito pang huli, social movements. Okay? So, of course, meron tayong mga social movements, yung mga ginagawa natin sa daan, yung mga rally-rallies, yung mga sinasabayan natin, sinasalihan natin mga grupo, meron silang mga social movements na kung saan meron silang kanilang masariling advocacy. Okay? So halimbawa, itong taon na ito, ayaw niya talagang magserbisyo sa simbahan. Pwede, request mo muna. O sige, meron kami mamaya, anong tawag ito? Youth meeting. O youth meeting muna, youth meeting muna sabihin mo. Huwag immediately, uy, mag-serve ka sa simbahan. Youth meeting muna. Social movements. Youth meeting, doon para may Bible study, then may sharing, sali na yan, slowly maa-acquire yan, related na moral acts. Okay? So, again, of course, huwag kayong mag-expect kapag naipagawa nyo na yan, yung mga sinasabi ko na naumpisahan nyo, matatapos talaga doon sa pagbabago. Hindi talaga. Depende pa rin talaga kung anong mga mangyayari. Depende pa talaga sa mga iba't ibang sitwasyon at nakapaligid na mga tao sa isa't isa. Okay? So, dito na lang po muna tayo. Sana po naintindihan. Hintay-hintay po kasi sa susunod na video na gagawin natin, mag-identify tayo ng social issues, probably, nga sabi ko, 2 or 3 politiko. At i-describe natin kung saan naipakita itong attitudes na nag-predict sa kanyang behavior. Okay? So again, kung nasiyahan kayo sa video ito, paki-thumbs up po and then paki-comment kung anong parte. Kung hindi po, kung nagagalit kayo, kung nagagalit talaga na. Kung ayaw nyo, kung hindi kayo nagustuhan, paki-comment din, thumbs down, para po ma-improve tayo. Okay? Of course, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Okay? Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na video. Hindi naman na siya musakalimutan din siguro siya. Or magpanal sa kita. Yakon. Pwede naman ugma na. Kanilang pangitara ng pagi. Kung si Abi.
Naman. Ito naman. So, ginawa, daming kita bitlitan dito. Balita na, no? Ikot ang sapatos mo yun. They're animal sounds, which they tell. I think it's like cows and like this.